Ito hong naging National Expenditure Program, handa nang i-turnover sa Kamara. Ang Malacanang naman sinabing dito tutulan ang konkon kung ito ay ikaliliwanag at hindi mabutasan ang anumang probisyon. May buong detalye si Bombo Annalise Soberano. Sinaksihan ngayong hapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang opisyal na turnover ng Department of Budget and Management sa Office of the President ang 6.7 trillion na 2026 National Expenditure Program na ginanap sa Malacanang kanina. Siniguro ng administrasyon na ang 2026 National Budget ay magpapatatag sa pundasyon. Una nang nailatag ng Marcos administration sa nakalipas na 3 termino ng Pangulong Marcos. Siniguro naman ng Malacanang na bawat probisyong ililinya sa 2026 National Expenditure Program ay alinsunod sa Philippine Development Plan 2023-2028. Binigyang prioridad sa budget ang mga mahalagang probisyon na magsusulong sa karapatan ng mga Pilipino. Hindi pa nakakapagbigay ng komento ang Malacanang at si Pangulong Marcos. Kaugnay naman sa isinusulong ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno sa Kamara na magdaos ng Constitutional Convention para malinawan ang ilang nakakalitong provisyon ng 1987 Constitution. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa ngayon kasi wala pang nakikitang dokumento ang palasyo ukol sa nasabing panukala. Gayunpaman sinabi ni Castro, sa sandaling may detalyadong dokumento hinggil sa nasabing panukala, saka na magbibigay ng komento ang palasyo at maging si Pangulong Marcos. Ipinunto din ni Yusek Castro na hindi tututulan ng Pangulong Marcos ang isinusulong na Constitutional Convention kung ito ay ikagaganda at ikaliliwanag para hindi na mabutasan ang anumang provision sa ating konstitusyon. Pahapyaw namang sinabi ni Castro na may mga pagkakataon na kahit maliwanag ang ibang mga definition or mga terms sa ating saligang batas ay minsan pinapalabo para lamang mayroong mapaboran. Inihalimbawa kasi ni Representative Puno sa kanyang privilege speech ang salitang forthwith na nagresulta ng kontrobersiya sa 2 kapulungan ng Kongreso. Pakinggan natin ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Hapon, Yusek, sa privilege speech ni Deputy Speaker Antipolo Representative Ronaldo Puno, kanyang isinusulong ito sa Kamara ang panukalang Constitutional Convention na layong linawin ang ilang nakakalitong provision sa ating 1987 Constitution. Particular na tinumbok o inihalimbawa ni Representative Puno yung salitang forthwith na nasa Article 11 Section 3 and 4 sa impeachment dahil nagresulta ito ng kontrobersiya between sa 2 kapulungan ng Kongreso. Ano po yung reaction ng Malacanang dito? Actually po, sa mga ganyan ay malalaman din naman po natin kung ano po ang isinaad noon ng mga framers of the Constitution, noong 1987 Constitution. May mga pagkakataon lamang po siguro kahit maliwanag ang ibang mga definition or mga terms, ay minsan napapalabo para merong mapaboran. At sa ngayon po ay hindi pa po masasabi ng palasyo at ng Pangulo kung ano maging reaksyon dahil hindi pa naman po nakikita ang detalye na gagawin patungkol po dito. So kung ito naman po ay ikagaganda at ikaliliwanag para hindi na mabutasan ang anumang mga provision dito sa Constitution, hindi naman po ito tututulan ng Pangulo. Samantala, hinamon naman ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno si Senate President Chis Escudero na pangalanan ang mga nasa likod ng umano'y demolition job sa kanya at huwag blanket o gumawa ng sweeping statement laban sa Kamara. Batay kasi sa alegasyon ni Escudero, ang may pakana ng demolition job laban sa kanya ay ang mga nagsusulong umano ng impeachment at mga nasaktan nang hindi umusad ang articles of impeachment laban kay BP Sara. Sinabi naman ni Puno, dapat tukuyin ni Escudero kung sino ang mga mambabatas na nasa likod ng umano'y demolition job laban sa kanya dahil hindi patas ito. Makakaladkad ang buong Kamara sa nasabing issue. Dagdag pa ng mambabatas, madaling ituro ang Kamara sa kung ano-anong alegasyon, subalit wala namang ipinapakitang patunay. Tinukoy ni Puno ang 2025 national budget kung saan isinisi sa Kamara ang umano'y mga insertion sa pambansang budget.
Pero sa katunayan, nang mapagtibay ang General Appropriations Bill o GAB na ilipat sa DPWH ang malaking porsyento ng budget at nakaltasan ang budget ng Department of Education na malayo sa bersyon ng Kamara. Pakinggan natin si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Yung demolition job, siguro bangitin niya kung sino specifically para magkaayos-ayos na sila. Masama yung pagka-blanket na sinisiraan ako dito sa Kongreso. Lahat kami tinatamaan. Kaibigan ko si Senator Chis eh. Pati ba ako nadamay na naman dyan sa akusasyon na yan? Hindi, walang ganyanan. Wag natin lalahatin. Siguro banggitin niya na kung sino yun para at least magkasago. Si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.